we have to describe muna sa mga parents kung ano yung mga areas that they're going to work on or what they usually work on when it comes to speech and language therapy. So, just a general description lang po of language na ito yung nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa kapwa. Meron tayong ginagamit na receptive language at expressive language, ganyan. And then yung difference between receptive and expressive language. So, for receptive language, dyan po papasok yung pag-unawa, pagsagot sa iba't ibang mga tanong at answering ng questions, yung pag-unawa ng mga salita. So, yung mga konsepto, understanding ng concepts, and then yung following ng instructions. And then, for expressive language po, andun na yung actual na paglabas ng mga konsepto. So, yung pagbuo ng phrases at sentences, pagkukwento, tsaka generally, para lang ma-express nila yung sarili nila. So, kapag ka ba sinabing language, excuse me, pagka sinabing language, kailangan ibig sabihin makapagsalita. So, not necessarily po pwedeng basta makapag-express or makapag-release sila ng message nila. So, if that means sa pamamagitan ng salita, that's okay. Kung sa pagsusulat, okay lang din. Sa paglalarawan o pagguhit, o pagturo, mga facial expressions, or kaya mga gestures. So, dito po may note na kapag nahihirapan yung bata na gumamit ng mga salita, phrases, o sentences, maaari rin na dahil sa limitasyon ng kanyang receptive language skills. So, kailangan po natin i-explain sa kanila na kapag hindi nakakapag-put together ng sentences or hindi nakakapag-combine ng mga words yung bata, hindi automatically expressive language lang siya na problem. Pwedeng kulang yung receptive language niya, kaya hindi niya magamit para mai-express yung sarili niya. Ayan. So, makikita po nila doon sa mga program na ginawa ko for Terra Home Plus na sa isang program, hindi siya for expressive language lang na combining lang, ganyan. So, papasok doon lagi yung receptive language. So, kailangan halimbawa, para makasagot sila ng what question, bago sila makasagot ng what question, kailangan maituro muna sa kanila yung mga pangalan or yung mga label ng mga bagay. Bago sila maka-answer ng mga where question, kailangan sure muna tayo na alam nila yung pangalan ng mga lugar, pangalan ng mga rooms sa house, pangalan ng mga community places. Ayan. So, hindi all the time na receptive language lang ang wino-work on, yun lang. Expressive language lang ang wino-work on, yun lang din. So, they work alongside each other. So, ano yung pinagkaiba naman ng speech sa language? So, ang speech is just a way to express yourself. Hindi yun yung hindi yun yung nag-iisang paraan para mai-express mo yung sarili mo. Pero ngayon, nagiging problem yung speech kapag may mga sounds or kaya may mga words na hindi ma-produce ng maayos. So, pwedeng nakakapag-word si baby, nakakapag two-word combination siya, pwedeng nakakapag-sentences siya, pero hindi maintindihan kasi mali-mali yung sounds niya. So, doon na po papasok yung speech. Pwede rin po na both speech and language magkasabay silang problem, pero magkahiwalay silang ita-target.